Grabe, paano napanalunan ni Wesley? So, ang tumataginting na 5 million pesos sa The American Cup 2026? Paano niya tinalo si Levon Aronian? Isang deadly opening, isang critical mistake, at isang brilliant finish. Tara, i-breakdown natin, move by move. Mga ka-chingmate, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ito naman po ang inyong coach, si Admin Ben Custodio na muling magbibigay sa inyo ng chess analyze dito sa ating YouTube channel na Best of Chickmates at saka in one video. Yan. Ang ating i-analyze sa araw na ito ay ang naging laro ni Wesley So na siya ang nag-champion dito sa katatapos pa lang na The American Cup 2026 na kung saan siya ay nag-uwi ng tumataginting na mga nasa 5 million plus. Humigit kumulang na 5 million plus. Walo po silang naglaban din ng mga checkmate. Walo sila. Ang mga kasali dito ay si Grandmaster Fabiano Caruana, Wesley So, Linier Dominguez, Levon Aronian, si A. Wonder Liang, Sam Sebian, Ray Robson, saka sino to? Abnio Misra. Yan, mas ganun yan. Okay? Ang nag-champion dito ay binigyan nila ng 75,000 US dollar plus 15,000 pa na championship bonus bracket. At siyempre, ang nakakuha ng first prize ay ang ating kababayan na si Wesley So na 75,000 US dollar plus 15,000 US dollar na pag pinasama ay 90,000 US dollar na pag kinonvert sa Philippine money ay humigit kumulang na tumataginting na 5 million pesos sa ating pera. Yan. Ang i-analyze natin mga ka-checkmate sa araw nito ay ang naging laban ni Wesley So kontra kay Levon Aronian kasi ito ang nagbigay ng panalo sa kanya ng championship. Kasi pinabagsak niya si Fabiano Caruana. Tapos naglaban si Levon Aronian saka si Fabiano Caruana, pinabagsak naman ni Levon si Fabiano. Kaya sa grand final silang dalawa ang nagtapat, si Wesley So saka si Levon Aronian. At pero si Wesley So wala siyang losers bracket, wala, puro siya ang nasa winners bracket na wala pang talo. Pero si Levon Aronian ay galing siya sa losers bracket hanggang sa pinagtatalo niya yung mga kalaban niya, kaya siya umakyat ng winners bracket hanggang sa nagtapat sila ng dalawa ni Wesley So. Ang unang game ni Levon saka si Wesley ay panalo si Wesley. And then pangalawang game sila ay nagdraw lang sila. Kaya ang nanalo sa tournament nito ay si Wesley So. So, ito ngayon ang ating i-analyze mga checkmate. Kaya wag natin patagalin, atin nang i-analyze ang kanilang naging bakbakan. Puti dito si Wesley So at si Levon ay team. So, simulan natin ang naging laban nila. Nag-A4 si Wesley So. E5 naman si Levon Aronian. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, parang papunta sa Gyuko piano. Ayan, Knight F6, ina-attack yung pawn E4 ni Wesley. Nag-D3 lang si Wesley. Bishop C5, yan na nga yung Gyuko piano pattern. Then nagkasling si Wesley So. Kasi din si Levon, Knight B, D2.
Etong knight B dito mga checkmate ay medyo naninibago ako dito eh. Kasi ang kadalasan na pattern ng Gyuki piano ay C3 para hindi basta-basta makalundag dito yung kabayo sa D4 at saka sa B4. Yan. Or minsan H3 para hindi basta-basta makalundag yung knight sa G4 na may atake dito sa F2 kung sakali makikipagpalit siya. But this time, ang tinira ni Wesley ay knight B D2. Yan. D5 naman si Lebon. Pinaluwag niya kagad yung sentro. EX D5. Knight X D5. Rook E1. Inatake ni Wesley yung E5 pawn ni Lebon. Nag-knight B6 lang si Lebon. Hindi niya pinansin yung libreng pawn niya sa E5. Pero kasi mga ka-check, may ganito yun eh. Ibalik ko. Yan pala. Kasi kaya pala hindi pinansin to ni Lebon. May mga pattern pala na pag kinain to ni Wesley, kakainin to. Bishop XF2 check, di ba? Na pag kinain to, Queen D4 check, bawi yung bishop na sinacrifice niya kasi makukuha din yung knight ni Wesley Sway. At the same time, tubo pa siya sa pwesto kasi yung hari ni Wesley ay lumuwa ay no. O, 'di ba no, lumuwa. O, wala nang kaslingan yan. Kaya ganun pala ang ginawa ni Lebon, pinabayaan lang niyang atakehin ni Wesley yung pawn niya sa E5. So, balik tayo mga ka-checkmate. Kaya ang ginawa dito mga ka-checkmate ni Wesley ay nag-bishop B3 lang. Hindi niya pinansin yung delivering pawn ni Lebron. Then, nag-bishop D4 naman, bishop G4 naman si Lebron. Pinin yung kabayo ni pinin yung queen ni Wesley so S3 pinapalis, bishop S5 iwas, knight E4 inaatake ni Wesley yung bishop ni Lebon na umatake sa kanyang F3 square. Bishop E7 iwas lang. Knight G3 inatake yung bishop ni Lebron. Bishop X F3, good decision mga checkmate. Maganda nagustuhan ng ating strong computer chess engine ang bishop X F3. Kasi mga checkmate gito kasi kung excuse me, kasi kung iwas daw yung mga checkmate ay makakain na to. Makakain na. Ngayon, effect na yung yung kanina nangyari na 'di ba yung bishop ni Lebon dati nandito sa C5 na pag kinaan yung pawn niya sa E5 ay kakainin tong F2, 'di ba? Check. Na pag kinaan ng hari ay pupunta dito yung queen, 'di ba? Check at mababawi yung yung sinacrifice niyang bishop, di ba? Ngayon, dahil andito na yung bishop sa may E7, wala na dito, kaya nung inatake ni Wesley ng knight G3, yung bishop ni Lebon ay pinagpalit na niya. Kasi pag di niya ipapapalit, pag mawawala sa pagkapin eh. Di ba? Ito, balik ko. O, di ba? O. Kung iiwas yan, mawawala sa pagkapin.
sa pagkapin mawala. Kaya malilibid na to. Itong E5 na waipik na yun, ano yung nangyari kanina. Kaya kaya yan ang nangyari ngayon. Yan ang nangyari. Bishop xf3, Queen xf3, A5. Gustong kulungin yung bishop ni Wesley sa may B3. Siyempre, C3 lang. Kata ko, ganyan itira ko eh. Para may pupunta yung bishop. At the same time, gwadyado pa yung tatalan ng kabayo sa B4 at saka sa D4. Yan. A4. Inatake pa rin ni Lebron. Bishop C2. King H8. Parang tamang hinala si Lebron o hindi ko kung tamang hinala o parang pass kumbaga sa parang prophylactic move na parang pass kumbaga sa bilyar pass kasi pag nakikita niya na pag nasa light square yung kanyang hari baka buksan to magdidipor and the same time baka hatawan ng sacrifice na pag ganon tapos check di ba baka siguro inisip ni Delbron hindi natin alam tapos ito na so tumira ng knight f5 si Wesley attacking the bishop and sa g7 bishop f6 pero mayroong question mark. Pag may ganyan na question mark mga ka-checkmate ay medyo bad move yan. Bad move. Ibalik ko. Tingnan niyo yung evolution bar. 'Di ba nandito, 'di ba? Sa tapat na ng 5, 'di ba? 'Di ba tapat? Ito ibig sabihin. Nung tumira siya ng bishop f6, nagkaroon ng question mark, eto umabante. 7, medyo hindi nagustuhan ng ating strong computer chess engine ang tira na bishop f6. Kasi ang sinasuggest niyang tira ay eto, bishop g5. Makipagpalit na bishop to bishop para mawala yung pair bishop ni Wesley. So, yan ang sinasuggest ng ating strong computer chess engine. Na pag ganyan ang tinira ay siyempre ang ititira ng puti Queen G4 para siya ang hahataw dito. Siya ang hahataw dito sa J4. Yan. Siya ang hahataw. 'Di ba? Ulit lang. Na hindi pwedeng kakainin to kasi may mati doon. May mati doon, Kaya ang gagawin lang ng itim, magbibigay F6 lang para matipisan to. Tapos magnana G3. Yan, ganyan. Pero bantay sa totoo nangyari, after ng bishop F6, natira ni Lebron D4. Yung D4 na yan mga ka-checkmate, parang kung titignan natin ay libre. Kasi kita nyo, ang daming nakatutok sa D4 na yan. Ito bilang natin na 1, 2, 3, 4. Di ba? 4 yung nakatutok sa puno yan. Samantalang ang dumidepensa 1, 2. Di ba? 2 lang. Pero sa mga magagaling na parang isa yan sa mga binibiling tira mga ka-checkmate. Ito yung mga isa sa binibintira yan. Kasi ang gusto ni Wesley ay makalog yung kanyang bishop yung light diagonal ni
ni Wesley So ay makaluwag. O, di ba? Pwedeng, kung ano, parang ang daling iisipin na pupunta dito yung Reyna, mamatiin doon, di ba? Ganon. Oh, yan. Yan naman, dali kaya lang, siyempre, kailan siyempre, pag sa mga blitz, sa mga 5 minutes o 6 minutes, para ang hirap isipin itong mga chimit, ang napakahirap isipin. Kailangan to, meron kayong talagang preparasyon na talagang pinag-aralan nyo na talaga to. Kasi kung sa ano, kasi kung sa mga blitz, hindi kayo basta-basta titira ganito kung hindi nyo alam yung kasunod. Okay? So, tuloy tayo mga chikmate. Kaya hindi kinain niya hindi kinain ito ni Lebron. Mas pinili niya na patalsikin yung kabayo ni Wesley So sa F5. Ito. Ang tira ni Wesley So ay kumounter sa rock. Na pag kinain niya yung ano niya, yung kabayo niya, kakain niya yung rock niya. Sa bagay, kung sa bilangan ng points, pas lang yan. Kasi Bishop 3 point, Knight 3 point, di ba 6 point. And then yung rook 5 points, yung pawn 5 points din 6 point. Halos pareho lang ng points ang ano. Kaya lang medyo advantage dito mga ka-checkmate yung puti. Alam niyo bakit? Kasi pag nagkainan dito at kumain dito yung queen, nandito na yung queen. Andito yung queen, andito yung bishop na may meeting treat doon sa 8-7 square. Medyo sa points parehas pero sa attack yan na posisyon lamang diyan ng puti. So, tutul tayo mga checkmate. Kaya ang ginawa ni Lebron, nag-rook G8 lang. Excuse me. Si Wesley So nag-G3 naman. Siyempre, sa chess mga ka-checkmate, hindi pwedeng puro pasugod. Merong panahon na pasugod, merong panahon din na kailan tayong umatras. Kasi siyempre yung ina-atake mo, umalis na eh. O di, umalis ka na rin sa pinag-atake sa'yo. Yan ganyan mga ka-checkmate ha. Okay? Then, sumunod. EX D4. Knight E4. Hindi pinansin yung kain dito kasi kumontra muna siya sa bishop ni Lebron. Kasi kung papansinin niyo yan, kakainin ng knight sa C6 with attacking na naman sa queen at saka sa bishop, di ba? Kaya sabi nga nila, the best defense is counter attack. Yun ang nasa libro mga ka-checkmate. Kaya yan na tinira niya ni Wesley So. Knight E4. Sige. And bishop H4. Umiwas sa pano. Kaya diyan na punta yung bishop kasi ginugordyan din ni Lebron yung mga square na yun na pwedeng dapuan ng knight or ng bishop. Then rook AD1 pinning the queen para hindi ka agad basta makain yung pawn niya. F5. Yan. Kaya naman tinira niya ni Lebron. Kasi libre kanina yun eh. Kaso hindi kinain ni Wesley So. Kaya paano naman na mag-E5? Ano pala na mag-F5 mga checkmate. Kasi ibig natin Kasi may Kasi kung kakainin to ni Wesley So, yan di ba? Parang wala siyang magandang continuation eh. Kasi pwede siyang tirahin ng rook A5 to rook F5. Yan. Medyo
medyo magagambala yung queen niya, maatake. Ay, no. Kung yan ay nakapunta dito sa ano, sa rook A5 sa rook F5, saan pupunta yung queen? O di ba, kulong. O, hindi makapunta dito, may kapon. Hindi makapunta dito, may kabayo. O, di ba? Kulong. Kaya Kaya ang ginawa niya, nag-rook A D1 siya. Yan. F5, siyempre, panahon naman para itakas naman ni Lebron ang kanyang pawn sa F7 para hindi makain. Knight C5 with attacking pawn to B7 at may following attack sa queen. Rook E8 nakikipaghamon na ng rook to rook si Lebron. Kinain. Knight X, B7, Queen F6. Iwas naman si Lebron. Pero ang iwas niya ay siyempre may kasamang depensa. Siyempre nakadepensa sa bishop, nakadepensa sa D4. G3. Ang tinira ni Wesley So, attacking the bishop sa H4. G5, counter attack naman ni Lebron na pag kinain yung bishop niya, kakainin din niya yung bishop niya ni Wesley So. Ito mga ka-checkmate, medyo sa akin, good decision to mga checkmate good decision kasi ibig natin mga checkmate ibig natin kasi kung ang gagawin ni Lebron ay iwas niya, gagawin niya, yan, mawawan piece yung mga chimil, mawawan piece siya. Kasi kakain to ni Bustiso, kakainin to, at kakainin to. Yung dating queen na nandito, na nakatipin sa dito, ay nandito na sa G5. Diba? O. Kaya, para sa akin, good decision ganyo, yung ginawa ni Lebron. Balik tayo mga chikmate. Kaya, good decision yung G5 na ginawa ni Lebron. Okay? So, tira ni Bustiso. Hindi niya kinain yung bishop ni Lebron. Parang kung mautak si Lebron, mas mautak si Wesley So. Alam bakit? Kasi tignan niyo, yung queen, yung bishop niya sa may H6 ay nadepensahan niya, di ba? Samantalang yung bishop ni Lebron sa may H4 kulong, o di ba? Oh. Sino matalino? Di ba? Di ba mas matalino pa matching? Di ba? Okay. At the same time mga checkmate, double purpose ng mga checkmate. Yung tira na yan, na Queen H5, mayroon doon yun, silip, silip. Oh. May silip doon. Malilibre yung rook ni Lebron sa may E8, double purpose ng mga checkmate. So, ang tinira ni Lebron, iwas. Sa mga magagaling na player, hindi basta-basta pinagpapalit yung hindi basta-basta pinagpapalit yung rook to rook, kasi pag kumain dito ng rook to rook, makokontrol ng white yung square na yan, yung line na yung line na yan makokontrol. Kaya sa mga magagaling na mga player, hindi basta-basta hindi sila basta-basta nagpapagpalit, iniiwas lang. Yan. Then tuloy tayo mga checkmate, tuloy tayo. Yan, kinain na ni Wesley yung bishop, GX4 with open check pa. Di ba? Tama rin yung decision ni Lebron. Siyempre, pag may check, siyempre,
siyempre, nakaano ka na nakanakaw ka na isang tempo. Pag nakaka-check ka sa kalaban. King H1. Then, inatake ni Lebron yung bishop ni Wesley So. Pero mga checkmate, sa ganitong position mga checkmate, ipapapasil ko sa inyo kung anong magandang brilliant move na ginawa dito ni Wesley So. Na yun din ang number one na titira ng ating computer chess engine. Pag nakuha niyo yung tinira niya ni Wesley So mga checkmate, ay ibig sabihin ay siguro parang kasing galing yun na si Wesley So, di ba? Okay, magbibilang ko ng 10 10 segundo. Tapos saka natin ipapakita ko anong tinira ni Wesley So dito na yun din ang tira ng ating strong computer chess engine. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Naka 10 seconds tayo. Ang tinira ni Wesley So ay ito. Boom. Di ba? Yung rook na umaatake sa kanyang bishop ay inatake din niya. Ginantihan niya, di ba? Ngayon, ano kaya ang ititira dito niya ni Lebron mga checkmate? Kasi isipin niyo pagkakainin niya yung bishop niya ni Wesley So, yung diagonal na to mabubuksan. Kasi yung rook niya na nasa G6 mapupunta sa E6 mabubuksan, no? Bababa yung rook, check. Ipakita ko na. Ito. Huwag na yung mga guhit-guhit. Actual na actual. Ganyan may kwento ito. Di ba check? Kasi nabuksan eh. Di ba check? Kung kakainin to. Check. Di ba? Only move dito lang. Sasalubungin ngayon ng leader ng bishop. Saan pupunta yan? Di siguro iharap na lang. Di ba? Talo na. Kasi pag ganyan, siyempre kakainin. Kasi kung ang iniisip nyo ay chichik dito, maglurok dito lang eh. Di ba? Kainin to. King G1. Wala na kasunod mga checkmate. Wala na kasunod. Di ba? So, balik tayo. So after ng SG6, ang tinira ni Wesley ay nag knight C5 with threatening knight E6 check, di ba? Yan. Knight E7 ang tinira ni Lebron para hindi basta-basta maka knight E6 kasi siyempre cut eh. Nakat yung yung linya eh. Diba? Ngayon, kung ang issue yung mga checkmate ay check, di ba? Ganun pa rin mga checkmate. Kakay niya to. King G1, wala na. Wala nang kakasunod. Kaya tira niya ay knight E7 na lang, knight E7. Yan. Then tinira ni Wesley So rook E1 with attacking rook X knight sa A7 check. Ang tinira niya ni Lebron knight B D5.
dinipensa yung knight niya na inaatake ng ng rook and queen, di ba? Kasi ito mga chikmate, ibig natin kasi baka iniisip yung mga chikmate, mga kachikmate, kung paano pag chumita gumanon? Gaganon lang, oh, kagaya kanina, magkiking G lang, wala nang kasunod, oh, hindi siya pwede makacheck. Kasi andyan pa yung phone, di ba? Oh. Ngayon, kung ang gagawin niya, kakainin niyo to, wala na, late. O, di ba? O, yan, o, check. O, mathematician na mga chikmate. Kahit hindi masyadong malakas sa chess, kaya matiin niya, kaya mga kachikmate. So, kaya ang tinira niya no ay knight bd5, ang tinira ni Lebron. Tapos ang tinira ni Wesley so knight e6. Kahit nakat ni Lebron yung communication ng queen and knight, na itira pa rin niya yung knight e6 kasi dahil sa communication ng rook na nilay niya sa E1, di ba? Kaya yung rook E1, good move to mga chikmate, good move to. Then, di ba, check, di ba? Check. Iwas lang. And kinain. Knight x d4, pinaalis, c5. Balik ulit. Yan, balik ulit. Kinain queen x f2 knight g5 check and king h6 siyempre pag chinik kuha yung kabayo. Kaya ang ginawa dito ni Wesley so, yun, good move. Rook G1. Dinipisan niya muna yung knight niya para hindi makain. Pangalawa, walang basta-basta lalabas na yung king, di ba? At the same time mga ka-checkmate, and at the same time hindi na rin basta-basta makaka-check dito yung queen kasi andyan yung kabayo, o di ba? Kaya double purpose maganda yung rook G1. Maganda itong rook G1 na tinira niya ni Wesley so. Na depensa na yung ganyang knight. At the same time, na-cover pa niya yung F3 na pwedeng pagchika ng ng queen sa hari niya. Then king G7, knight x G7 check. King E7, siyempre hindi siya pwedeng punta dito kasi mamati dito pagka papunta dito kaya E7 lang. Knight F8 check. King G7, knight X G6. At dito mga checkmate ay nag-design na si Lebron yung mga checkmate. Sa ano to ay nag-design na. Kasi tatanggalin na lang yung na ito kung sa pupunta. O chicken naman, di ba? O yung queen pa. O di ba? Ngayon, kung gustong patagalin pa ni Lebron yung tirahan, queen F3 lang yung pwedeng itira, queen F3 lang. O di ba? O check. King H2. Queen F2. Rook G2. Wala na. Hindi siya pwede makacheck dito kasi andyan yung kabayo. Kaya dito sa position mga kachikmate ay nag-resign na si Lebron Aronian. So mga kachikmate, kung nagustuhan niyo ang ating chess video analysis sa
sa larong ito ay mangyari lang po mga chibit na huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Benches Karaoke sa Benz Only Video at paki-like and paki-share na rin po ang ating video nang sa ganun ay lumawak pa ang ating mga communication at para isa pa ay gana din tayong gumawa pa ng maraming video case analyze. So mga ka-chigmate, mga kaibigan, hanggang sa muli. Ito ang yung Coach Admin Bin Studio na muling nagbibigay sa inyo ng isang magandang araw sa inyo lahat. Ganito pinaluhod ni Wesley. So ang kalaban, Black Pawn Duo. Ito ang move na nagpanalo kay Wesley. So, kung gusto mo pa ng ganitong chess analysis, subscribe ka na sa Benches Karaoke. Don't forget to subscribe to my YouTube channel Benches Karaoke and Ben's All-in-One video, then like and share and follow, and click the notification bell all.